Sa kabila ng bakbakan sa Israel, marami pa ring Pinoy doon na ang nanindigang hindi pa rin sila uuwi ng Pilipinas. Live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, bakit daw ayaw nilang umuwi? Cheryl, sa kabila nga ng mga pagsabog ay titiisin muna yan ng ilan sa ating mga kababayan dahil nga yung kanilang monthly salary rito sa Israel ay buwan-buwan umano nilang ikakayod dyan sa Pilipinas. Day off ng caregiver na si Jack nang maabutan ng News 5 sa park na ito sa Tel Aviv. 7 taon na siya sa Israel matapos niyang talikuran ang pagiging private school teacher sa Pilipinas. Pero sa kabila ng magulong sitwasyon ngayon sa Israel, hindi sumagi sa isip niya ang umuwi ng Pilipinas. Pinapasa Diyos ko lahat ang mga nangyayaring kaganapan dito. Yung kita ko sa Pilipinas, hindi kayang suportahin ng mga pamilya ko. Lalo ngayon, nagpapaaral pa ako ng kapatid ko, may 3 akong anak. So yung kinikita ko dito, sapat para pang-support para sa kanila. Gaya ni Jack, ayaw rin munang umuwi ng OFW na si MC. Bukod sa pagiging caregiver, rumaraket din siya sa isang cargo shipping company at isang Pinoy store. Actually, ako yung breadwinner sa amin. Ako yung tumutulong sa mga magulang ko, kapatid ko. Dahil din sa akin, natulungan ko sila sa pagninegosyo nila. Si Julian naman gusto na muna sanang umuwi ng Pilipinas kasama ang anak at mister na Israeli. Pero sa pamasahe pa lang, kailangan niyang maglaan ng higit 200,000 piso. Pwede sana sumali si Julian sa repatriation program ng ating gobyerno. Pero para lang ito sa mga Pilipino at hindi nito sakop ang mister at anak niyang Israeli. Sa sitwasyon po ngayon, mas gusto ko po talaga tumira sa Pilipinas. Kasi sa ibang araw tahimik, sa ilang araw na naman may alarm na naman po na nagagawa. Parang hindi po matahimik po yung isip mo. Sa tala ng embahada ng Pilipinas dito sa Tel Aviv, higit 30,000 na Pilipino ang nagtatrabaho rito sa Israel. Sa bilang na yan, nasa 300 pa lang ang umuwi ng Pilipinas dahil sa gyera. Sabi ng embahada, karamihan sa mga umuwi ay mga bagito o hindi sanay sa sitwasyon tuwing may bakbakan dito sa Israel. Sa datos ng ating embahada at Filipino community, pumapalo mula 86,000 hanggang 120,000 pesos ang buwanang kita ng isang caregiver sa Israel. Kaya aminado ang embahada na ang mababang sahod sa Pilipinas ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw umuwi ng ilan nating kababayan doon. Itong mga Pilipino na naiiwan, usually matatrag ang mga loob na hindi daw nila kikitain yung kinikita nila dito kung babalik sila. So that's why andito, no? Cheryl, bukod nga sa mataas na sahod ay tiwala pa rin yung karamihan sa ating mga kababayan dito sa Israeli Defense Forces. Maiba tayo, Cheryl, no, sa nakalipas na 24 hours ay nakaramdam pa rin tayo ng ilang pagsabog sa south suburb nga nitong Tel Aviv. Ito ay naganap ng 2:00 ng hapon kahapon. Malayo ito doon sa ina-advise o laging target ng Hamas na 7 p.m. to 10 p.m. Kaya naman yung Philippine Embassy, pinag-iingat ang lahat ng Pinoy na wag muna sanang lumabas hanggat wala silang gagawin na importante. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.